Let us welcome my good friend, my dear Tita Debbie Valen. Tita Debs, good morning. Hello, good morning. Nako, welcome to the studio. Ang aga mo gumising, Tita, ha? Oo, sabi ko sa'yo, ako yung gumigising ng manok na tumitilaok sa umaga. Ayan, Tita Debs, tayo po ay napapakinggan sa radyo, napapanood tayo sa television ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano po? Kaya maraming salamat sa iyong pagpunta rito. Kanina nga binabati ko si Tita Elsa. Nakasubaybay sa atin ang ating minamahal na Tita Elsa. No? Kaibigan din ni Tita Debbie si Tita Elsa. Ayan, so nanonood po siya sa atin ngayon at ang ating mga kasamahan. Ano po, no? So Tita Debs, no, nanggaling pa kayo sa Santa Mesa. Tama ba? Oo, sa Santa Mesa. Tita Debs, siguro simulan natin itong ating kwentuhan. Sino ba si Debbie Valen? No, sino ba si Sige, Tita, please. Well, I'm a mother of 4 children with only one husband. Ever faithful to my husband. Ano ba ang gusto mong malaman tungkol sa kung sino ang Tita Debbie? Si Tita Debbie ho, kasi simulan ko na. Si Tita Debbie ho, kami po ay parehong servant sa simbahan. Nagle-lektor kayo, di ba Tita? No? Yes. At si Tita Debbie ay isang successful na negosyante. Siya po ay nasa jewelry business. No? At marami akong napagawa na mga singsing, no? Mga hikaw. No? Maganda ang mga gawa nito ni Tita Debs. So, siguro Tita Debs, magandang dahil ang pinag-uusapan natin is about life lessons on the beauty of life. At mamaya, hihingi tayo sa iyo ng mga points to ponder as you celebrated your 60th birthday. Pero, sino ba si Debbie Valen? Ang iyong pagkabata? Paano ka nagsimula? Your upbringing? Please. I am the 5th in the family of 8. Alam mo, ang parents ko, they violated the RH bill. Ang dami. Ang dami namin. Oh. Anyway, growing up, kaya siguro ako ganito nagigising ng maaga because yung papang ko talagang nagigising ng umaga. Umaga. At ang kanyang idol, radio commentator at that time is Joe Taruk. Si Joe As Taruk. early as 3 o'clock, naririnig ko na talaga si Joe Taruk. Nagsasaing na yan ng pangkape niya. Opo. Nagsisibak ng kahoy. And then maliligo na yan. And then at 5 o'clock, get up na yan talaga for his work. So, I witnessed that kind of discipline of really waking up early. So, na-adapt ko. He is the greatest influencer of how I disciplined myself, especially in the element of time observance. Yeah. Kaya ako ganito, nanggigising ng tumitilaok ng manok. Sabi ng manok, naunahan pa niya ako, no? Naunahan pa niya ako. Now, what is the usual day of a Debbie Valen? So paggising, ano po ang mga ginagawa ninyo? Siyempre, didilat muna yung mata. Correct. And then the hygiene elements. Yes, of course, no. And then I start my day, of course, I'm already seniorly moments. I start my day with prayer, connectedness with the Lord. Thanking Him that I wake up and alive, up and about. Okay? So that's my usual day. And then, I do Zumba. I do exercise. I have a Zumba. treadmill at home. Parang naging lifestyle na talaga sa akin yung physical activity. Pagpapawis. Pagpapawis. So you do it in the morning? I really do it in the morning. In the morning. O, sabi nga nila kasi tita ko, dati pagka nagwo-walking ako sa gabi, sabi ng mga kaibigan ko, Mike, mas maganda yung paggawin mo sa umaga kasi walang laman na yung tiyan mo. Ibig sabihin, nakapag-digest ka na. So yung binaburn mo na talaga, yung talagang mga sobrang fats na. No? Hindi kagaya daw pagkagabi. Ang biniburn ko lang daw yung nilamon ko nung gabi. No po. So kayo tita, how about your food intake? Ano po ang balanced diet, strict sense of choosing the right food. In the morning kasi, the moment I wake up in the morning, nakita ko yung mother ko, 87 years old na siya eh. Wala siyang maintenance. Doon sa kanyang executive check-up, everything is okay. Ngayon, Within 87. range, 87, Okay, 87. except lang sa mata niya. Wow. So, wala siyang maintenance? wala siyang maintenance except for just one, parang food supplement lang na tinitake niya. Wow. So, namangha ako. And then, nakita ko, because she stayed at home last year for a month.
the moment she wakes up in the morning, umiinom na siya ng lukewarm water. Lukewarm, okay. And then, magkakape na yan, isang pandesal. Hindi siya kumakain ng marami. Heavy. In fact, after we came from the hospital, dinala ko siya sa isang food. Medyo fine dining naman kasi treat naman yan for my mom. Ang una niyang tinitingnan yung picture. Sabi ko, sige, tingnan mo lang yung picture, wag mong tingnan yung Presyo. numero. Kasi yung mga magulang, pag nakita na yung numero, abay, ayaw na umorder. Oo. So anyway, sabi ko, I'll take care of the numbers. So, ang pinipili niya lang talaga yung fish and vegetables Opo. and fruits. Kaya slim ang mother ko. Okay. So, they are influencers of our lives. So, parang meron talagang, actually, isa yan sa life's lessons na sasabihin ko mamaya. So, fruits, vegetables, and of course, sabi mo kanina, positivity. Yes. Life does not offer a perfect series of events, but nandun yung iyong optimism, andun yung hope mo, andun yung faith mo. Tama. Isa yan sa mga sasabihin. Ano ang pakiramdam nang nag-celebrate po kayo ng 60th birthday ninyo? Of course, it is a celebration of life. There are surprises. Naalala ko nga, alam mo, with Elsa, sabi niya sa akin, sunduin mo ako. Kailan ba yun? June 10. Eh di sinundo ko siya. And June then, 10. June 9 naman ako nag-birthday. June okay. 9, opo. I'm not so particular of the date, pero sinundo ko siya. Sabi niya, punta tayo sa Westin. So, pumunta kami sa Westin. So anyway, I'll just cut it short. Nabigla ako, and it's a surprise. Big surprise of my life at 60 na nandun yung mga kagrupo ko ng Bible study with Teach Sharon Sai. Wow. And the rest of the ladies. Sinorpresa ka nila Tita Elsa. Sinorpresa talaga nila ako na bonggang-bongga. Talagang manghang-mangha ako on that particular day. So sabi ko, there is a sense of jubilance. Ano tawag doon? Wow. Ito yung positive na word na talaga ha, ecstasy. Yes. And that moment. So, siyempre, kasama na yung treat Si ng Tita buffet Elsa doon. Kasama na yung treat ng buffet. So, when I was at the buffet, inuna ko talaga yung fruits. And then, beside me is a foreigner. Sabi ko, tiningnan ko siya at sabi ko, you must be David Pomeranz. Sabi niya, yeah, I am. Si David Pomeranz. And then sabi ko, did you know that I was surprised by my friends today? We are in that room. Can you sing for me? Sabi niya, sure, I'll go there. Kinantang si David Pomeranz nandoon pala. Wow. Kaya sabi ko, talagang life has its, surprises. Big surprises. So yun yung aking Si David Pomeranz ang kumanta ng 20 people. Yes, you're the king and queen of hearts. You're the king. Siguro may concert siya. Got kaya to believe in magic. Got to believe in magic. Kaya siya nandun may concert siguro siya. Sabi ko, why are you here? You have a concert? Sabi niya, I have a business, something. Wow, beautiful. So So, imagine mo, tita, tinreat ka na ng mga friends mo, nandoon sila Tita Elsa in your Bible study group, then nandun pa si David Pomeranz. Yeah. Napakanta mo pa. Believe naman ako sa'yo. One event, one surprise leads to other surprises. Beautiful. Tita Debs, let's go to our faith sharing for today. Kasi ang sabi ko kay Tita Debs, mga kasani side up, Tita Debs, bigyan mo nga kami ng life lessons from a 60-year-old person. Kung ano yung mga katotohanan ng buhay na natutunan mo, na kung ikay bibigyan ng pagkakataon na makapagpayo sa mga mas nakababata na doon din naman ako ganun kabata, na 42 na ako, tita. Mukha lang akong fetus pero 42 na ako. Ano yung mga life lessons na pwedeng mong ipayo sa mga gaya ko at sa mga nanonood at nakikinig sa atin? Alam mo, ang buhay kasi maraming kagulat-gulat. Ginulat mo nga rin ako eh. Di mo man na ako binigyan ng time. Kaya alam mo, nung elementary, di ba meron tayong Girl Scout? Opo. Ever Ready Battery. Yes, opo. Merong Be Prepared. Yes. So, in all of this, merong mga sorpresa talaga ng buhay na hindi mo siya napapaghandaan. But since life is a journey, eventually, talagang paghahandaan mo siya. So that's the first. Be
prepared. Be prepared. Ever Yeah. ready. Girl Scout. Yes, so kasi totoo no, may mga pangyayari sa buhay na hindi naman natin alam because tayo tao, hindi naman tayo immortal kundi tayo mortal. Ang isa dito hindi naman natin nakikita talaga yung kinabukasan kaya tama. Be ready. Meron tinatawag na forward planning. Ginawa Yeah. ko rin naman yon. Bumili ka ng ganito, ganyan, in preparation for the future. But, merong mga, areas. Susulpot. Merong mga susulpot. And in all those instances, the second comes in. Actually, ito dapat yung number one na life lesson. Every time we start our day, of course, for us Catholics, talagang we start the vertical and the horizontal. Yes, sign and of the that is cross. a sign of the cross with which you gas up in the spirit of the Lord. Parang pag nagmaneho ka ng sasakyan, i-check mo muna yung mga brakes, yung mga oils, ganyan, gas it up bago mo siya manehoin. So that's how it operates in life. You gas up in the spirit of the Lord. Automatic na sa akin, siguro at this age, automatic na sa akin yung pinapatugtog ko yung Come Holy Spirit. Yes. I need you. Yes. Okay? Sinasabi ko, Lord, help me. May you go before me, guide me, commit your ways to the Lord, Yes. and He will give you the desire of your heart. Heart. Very important yan. Sabi mo nga kanina, nakikinig ako, on our own, we cannot do things. Of course, We of need course. Him. Everybody needs Him. Tita, na-try mo na yun ginawa mo na yung lahat. Ako, na-try ko na yun Ginawa ko na yung lahat, pero parang walang nangyayari. Nangyari lang yung dapat mangyari nung isinuko ko lahat sa Panginoon. Amen. Nung, di ba pag may problema kasi tayo, tendency, tita, ako, in my personal experience, pinagkakatiwalaan ko lang yung husay ko, galing ko. Ito siguro gagawin ko. Correct. And then it doesn't work. Yes. And then it does not fall into its proper place. But everything start to fall into its places when I started to surrender to the will of the Father, to the will of the Lord. Na Lord, ikaw na po ang bahala. Ano po? Kaya napakahalaga talaga that we commit our ways to God's ways. Ano po? And in addition to what you are saying, pagka meron talagang pagsubok na sorpresa ka, meron kang, of course, you're equipped with abilities, academic trainings, at least kahit papano meron tayo na, nag-aral talaga ako, nag-aral talaga tayo. Maalala ko yung father ko na every end of the year, taob si John Lloyd Cruz. Talagang bihis na bihis yan, aakyat talaga yan sa stage. So, I have experienced all of those in the different phases of my academic life. Na akala ko, sapat-sapat na yun. Pero pagka pala, sumalang ka sa School of Life. Sa School of Life, in the laboratory of life, wow. mas marami kang dapat matutunan Beautiful. na labas, outside of the box. Na hindi na ituro sa paaralan. Na hindi na ituro. So the practical life apps, the practical life lessons. So it's practically experiential. Parang dati binabasa mo sa libro how to drive. Babasahin mo yan sa libro, mag-enroll ka. Pero iba yung talagang hawak mo yung manubela at susuong ka talaga sa EDSA Tama, sa NLEX to SLEX. That's the dynamics of life. Sa pagmamaneho, nakalagay sa libro, wag ganito, kanang, kaliwa, sides. Pero hindi nasabi doon may mga balasuba sa karsada. Correct. That you have to be patient. Yes. Na may mga, kahit na nag-iingat ka, madyo mo tita, no? Lagi tayo nag-iingat, totoo yan. Sa pagmamaneho, pero hindi mo maingat yung mga kasabay mo. Minsan nakaparada ka lang, mabubunggo ka pa, no? And that's something uncontrollable. That's right. Ayan Surprises. Na yung surprise na naman. Yes, Kaya beautiful. kailangan yung brake mo, yung paa mo sa brake, talagang ready. Ready. Totoo. Beautiful. Please, go on, tita. Okay. Sabi ka niya, lagi mo ito talagang naririnig na life is short. Totoo naman. Pag sinabi mong short, it means time element. Yes. So, when Our days are numbered. Amen. So when you hit 60, syempre 60 na ako, sabi ko, pag tinitingnan mo yung census ng mga nadadalaw mo sa mga funeral mo. Sabi ko, sandali. 68, ito, ibig sabihin, 8 years. Nandun lagi yung subtraction mo. Correct, However, I do not treat it that way. I do not look at it in the element of numbers. Yeah. I look at it in the element of discipline. Yes. Yung mga secrets, lagi akong nagbabasa na why are Japanese people matatagal live ang long? buhay. Okay.
Si Elsa, merong strict sense of disciplines and qigong, exercise. Marami akong natutunan kay Yes, Elsa. nakukwento We rin Tita do Elsa. Zumba yes. together. Yes. So, you need mentors in life with which you will learn how to Beautiful. lengthen Yes. your life. It's Correct. not simply to lengthen. It's to add spice, Yes. sparks Yes. into what you do every day. Because Yes. then it's a journey. You navigate. Yes. You discover ano yung mga sikreto. Tama. That's when wisdom comes in. beautiful. And wisdom comes from the Lord. Diba? Biblical naman yan. Tama. If any of you lack wisdom, ask and it will be given to Beautiful. you. Yes. So, hinihingi ko yun sa Panginoon every time I am struck with lightning and the thunders of life. Sabi ko, Lord, paano to? Hindi ko kaya to. Tama. Sabi mo kanina, isusurrender mo. Yes. Of course, it's a blend between prayer and action. That's right. Oo. Ayoko namang parang i-spiritualize mo lang na Tama. Yung you iba do kasi not ganun have no? a participation. Correct. May in totoo yan. addressing the Totoo concern. yan. Sa pagdadasal natin, it must move us into action. Amen. Di po ba? Correct. Kasi iba inasa na lang sa Panginoon. Halimbawa, dinadasal natin, Lord, sana ho magbukas yung pinto na nasa harap ko. Dasal tayo ng dasal, di nagbubukas yung pinto. Sabi ni Lord, binigyan kita ng kamay. Hatakin mo yung knob. Yeah. Tama po. Kaya I totally agree na, yes, even we surrender to the Lord in His wisdom and might will tell us, no, kaya natin itong magkasama. Bibigyan kita ng lakas, bibigyan kita ng inspirasyon, ipapadala ko sa iyong mga tamang tao. Ako yan ang nangyari, tita. Yan, alam na, ninyo naman ni Tita Elsa yan, yung mga pinagdaanan ko kasi alam na alam po nila Tita Elsa at ni Tita Debbie. Lagi ko nakakausap ito, dalawang nanay-nanayan ko na to. At nakita ko talaga doon, tita, na yes, sa gitna ng pagdarasal natin, may ituturo sa ating kailangan gawin si Lord. Di po ba, no? So that's one life lesson. The next is believe in miracle. Believe in miracles. That which you can do it at your best. That which you cannot, surrender it to the Lord. So, Beautiful. teamwork kayo niyan. Tama. There are times with which meron kang problema. Siyempre, iisipin mo, sino kaya ang pwede kong kausapin dito sa problema na to? There are friends who are empathetic, sympathetic, compassionate. They have 2 ears. They listen. Pero there are friends who after they listen at your back, Naku, naranasan ko yan, iiwanan tita. ka. Oo. Hindi, ganito na nga, di ba? They disappoint you. Una, di ba, tita? Naranasan ko yan. Ito, makasani-sani. I'm sure naranasan nyo rin to. Nagkwento ka. Yeah. Di ba? Nagtiwala ka. Ito na ngayon, ang siste. Hindi ka na natulungan, naikwento ka pa. Tapos sa likod mo, binackstab ka pa. Totoo Yes. yan, nakakalungkot. Ano, ginawa yung- kang flavor of the month. Yes. But looking at it from a distance now, I think it's an experience that drive you to the feet of the Lord. Yung tipong, I look up to the hills, where does my help come from? My Yeah. help comes from the Lord, Amen. the maker of heaven Amen. and earth. So yung disappointment mo na yon will lead you to a higher appointment, which Tama. is going to the Lord. Kasi Nasasabihin mo, Lord, ikaw na lang talaga. Tama, tama. Ano nga po ba ang Amen. pwede kong gawin dito? Tulungan mo ako. Tama. So it correct. drives you. Yung going back na to another, yung lesson kanina na vertical to horizontal. Pag nagdasal ka ng ganon, Lord, ano nga ba ang gagawin ko? Sino yung tamang taong kausap ko? Kasi yung inisip ko, on my own, mali eh. Tama. Oo nga. Mali eh. So another surprise na naman yan. Tama. Na, Tama. siya pala. Parang eto, kasama mo. Halos 1 hour, 2 hours kausap mo. Pero hindi pala yun ang Correct. tutulong sa'yo. Correct. Ako rin May mga naranasan ganong ko. instances. Yes. Pinaasa ka, hindi pala matutuloy. Tama. Heartbreak. But when you present the concern to the Lord Yes. at sasabihin mo, Lord, I sino totally po ba agree. talaga? Ano ba ang gagawin ko? Then, He Kaya ako will lead you. natutunan ko, tita, no, bago tayo mag-commercial, natutunan ko talaga na pag may pinagdadaanan ka lalo, may problema ka, huwag ka muna agad magkwento sa tao.
Kahit kanino, Yes. ikwento mo muna sa Panginoon. Amen. And then the Lord will be the one to send the right people. Correct. To send the right people. Alam mo yun, Tita Debs, nung ako'y nagkakaproblema, meron akong pinagdadaanan, si Tita Debbie yung lagi kong unang pinupuntahan at kinakausap. Pero bago ko kayo kinausap nun, Tita, at bago pinadala ka at si Tita Elsa sa akin, inilapit ko yun sa Panginoon. Amen. At doon ko makikitang ikalooban nito ni Lord. Nung ako, Tita, ang dami pa natin pag-uusapan. Ang isang sorpresa, napakabilis ng oras, no? Kaya magbabalik po ang Sunny Side Up, kasama po si Mrs. Debbie Balen para po sa pagpapatuloy ng Sunny Side Up Life Lessons on the Beauty of Life.